Mga ka-Republic, hanggang ngayon ay hindi pa rin makamove on ang mga talangka matapos pitasin ng Barangay Ginebra ang corona sa Commissioner's Cup. Marami pa rin ang ampalaya at di makatulog, sinasabing kung di raw na-injured si Bolbol, tiyak daw iyak ang Ginebra. Hindi rin mamatay-matay ang kanilang kuda, nakakampi raw ng Gin Kings ang mga referee. Puno ng talangka ang bungo ng mga haters na tiyak natatalangkain din nila ang kampanya ng Gilas dahil nasa roster ng national team ang mga players ng Gin Kings. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, pag-usapan na agad natin ang unang hirit ng mga talangka, ang tungkol kina Bolbol at Randy Hollis Jefferson. Sabi ng mga talangka, kung hindi raw na-injured si Bolbol noong semis, tiyak daw walang binatbat ang Ginebra. At kung nagkataon daw na si RHJ ang import ng TNT, titiklop daw si Justin Brownlee. Nag-iisip na mga imposible ang mga talangkang hindi makamove on. Injured nga kasi, paano mo paglalaruin? Nasa ropor yata ang mga talangkang ito noong kanilang elementary days. Ang basketball ay hindi nilalaro sa papel. Ito ay laro ng tibay at conditioning. Kasi raw may injury sina Calvin Oftana at Jason Castro. Maikling minuto rin lang daw ang nilaro ni Brandon Ganuelas Roser. Naisip nyo ba yung mga ganyang katwiran nang ma-injure din si Justin Brownlee nang magharap din sa finals ng Ginebra at Talk and Text noong season 49? Pero ngayon, kuda kayo ng kuda. Noong off-season, maraming talangkari ng maagang kumukuda, hinuhula ang mga ngamote ang Ginebra sa Commissioner's Cup. Dahil habang ang ibang team ay nagkukumahog kumuha ng mga 7-footer para sa unlimited height na second conference, matapang naman na ini-announce ni Tim Cone ang 6'6" na si Brownlee ang kanilang magiging import. Maliit yan, matanda na yan, sabi ng mga talangka. At ang sabi rin ng hari ng mga talangka na si Homer Saison, sports columnist ng Spinda PH, hindi yan lulusot sa rain or shine. Kung makalusot man, bugbog na yan at hindi na uubra sa Talk and Text. Pero nasaksihan nating lahat, hindi umobra kay Brownlee at sa Ginebra ang Elasto Painters sa semifinals. Pagdating ng finals, pinataob ni JB at ng Gin Kings ang manok ni Homer Talangka. Nakuha ni Justin Brownlee sa conference na ito ang kanyang pampitong kampyonato, kaya siya na ngayon ang import na may pinakamaraming championship title sa PBA. Nakuha rin niya ang kanyang pang-apat na Best Import Award. Mula sa pagiging replacement o temporary import noong 2016, matapos ma-injured ang right pinky finger ni Paul Harris, mabilisang ipinatawag si Justin Brownlee bilang pansamantalang import. Pagod at may jet lag pa sa biyahe, natalo ang Ginebra sa unang laro ni JB sa PBA. Ngunit doon na nagsimula ang alamat. Sa conference ding iyon, iginiya ni Brownlee ang Ginebra upang tapusin ang 8-year title drought ng koponan. 10 taon na mula noon. At noong Miyerkules, June 17, muling iginiya ni JB ang Ginebra sa isang kampyonatong tumapos din sa halos 4 na taong El Nino sa titulo. Simentado na ang pagiging isang alamat ni JB sa PBA. Wala pang ibang import na nakagawa ng mga na-accomplish niya sa liga. Si Bobby Parks Sr., bagamat mayroon siyang 7 Best Import Awards, ay may 3 championship title lang sa kanyang makulay na PBA career. May 3 rin si Norman Black at ang Black Superman na si Billy Ray Bates, 3 rin. Matagal na nagsukob sa number 1 si Sean Chambers at Brownlee sa tig-6 na titulo. At sa huling kampyonato ng Ginebra, si Justin Brownlee lang ang may 7 titulo sa ngayon. Kaya vindicated si Ginebra coach Tim Cone nang manindigan siyang si Brownlee pa rin ang kanila magiging import kahit idineklara ng PBA na unlimited height ang natapos na Commissioner's Cup. At sa mga achievement na ito ni Justin Brownlee at ng Ginebra, feeling ampalaya ang mga talangka. Ramdam nila ang paggalaw ng mga talangka sa loob ng kanilang bungo. Hindi titigil ang mga yan kahit ilang araw nang tapos ang final series. Mag-aabang mag-iisip ang mga yan kung paano pa mailalabas ang ampalaya sa kanilang pakiramdam.
Nalalapit na ang third window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Asahan natin na ibabaling dito ng mga talangkang haters ang kanilang ngitngit. Magpuputok na naman ang butsi ng mga talangka dahil may mga dugong Hinebra na naman sa lineup ng Gilas. Nasa official roster ng ating national team ang bagong finals MVP na si Scottie Thompson, ang bagong BPC na si Arya Barrientos, si Troy Rosario at syempre si Justin Brownlee bilang Gilas naturalized player. Nasa lineup din sina Mike Phillips out of Lasal pero naglalaro ngayon sa San Juan Knights MPBL at si Justin Baltasar mula naman sa koponan ng Converge. Kukuda na naman ang mga haters at sasabihing ginagawang extension ng Hinebra ang national team dahil si Tim Cone ang coach. Hindi paniniwalaan ng mga talangka ang katwirang kasi mabilisan ito at walang ibang players na available dahil wala namang pakialam sina Kai Soto at Quintin Millora Brown. Ang NBA Dream kuno ang priority ngayon ni Soto. Anyway, kailangan ni Tim Cone ng 4 niyang Hinebra players dahil kabisado na ng mga ito ang kanyang sistema. Huwag na tayong magulat kung dito naman ibabaling ng mga talangka ang kanilang ngitngit. Kapag puno ng ampalaya ang isip at puso, wala yang tatanggaping katwiran. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Gusto po nating batiin ng happy birthday si Toti Sandoval. Kasamahan po natin dati yan sa DCRH noong ako'y nagsusulat pa ng drama. At sa iyo rin, Ricky Istobo, shout out sa iyo idol. Sa iyo rin shout out si Silvia Gibara, masaya tayong lahat ma'am. At sa iyo rin shout out Sita Kansiran, congratulations daw kay Brownlee. At sa iyo rin, Nelson Reyes. Shout out sa iyo, idol. At sa iyo rin, Francis Barbosa. Hanggang sa muli, sabi niya. At sa iyo rin, Jimmy Alegre. Tapos na ang mga haters. Sa iyo rin, Juliana Madraso. Sarap daw ng tulog kagabi. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.